Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. O eto na ho, dumagungdong na ho. Dumagungdong na ho ang protesta ng taga-suporta ni Digong. Mula ho sa Liwasan Bonifacio ay nagmarcha nga ho ito papuntang Korte Suprema para iprotesta ang ika-1 year sa pag-aresto dito kay Digong o ika-1 year ni Digong ngayon sa ICC. O eto, talagang dumagungdong nga. Sa sobrang dami ho nila, talagang dumagungdong mga ka-action, mga kakampeng. O, eto ho, panoorin po muna natin ito mga ka-action. Mabuhay ang hakbang ng Panginoon! Mabuhay ang libong power movement sa ating mga magagawa! Dito tayo mga sa harapan tayo ng King. Mga kasama, dahil dito po. Mga kasama, bring our Duterte, President Duterte po. Tapos ano po, tuloy-tuloy po tayo dito yung paglaban natin ng harapan-laban po para matigil ang korupsyon. Yun na ho, mga ka-action, mga kakampeng ha. Nakita nyo na ho, talagang dumagungdong nga. Yan po ay nagmarcha sila mula sa Liwasan Bonifacio papuntang Supreme Court. Kita nyo naman kung gaano ho sila karami. Nagpakita ho sila ng suporta dito kay tatay nila Digong. Sus, Maria Joseph. Alam nyo mga ka-action, mga kakampeng. Sa bagay, ano naman nila yan? Freedom naman ho nila yan. At ginagalang ho natin yan. Di ba? Pero, para sa akin, yung panawagan nila na pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte, malabo ho yan. Oo, malabo ho yan. Kahit ano ho ang gawin nila, protesta ng kakaprotesta nationwide kahit sa ibang bansa, wala pa rin apekto yan sa ICC. Magkaiba ho ang batas ng ICC kaysa dito sa Pilipinas. Diba? Kaya, pwede makauwi si Digong kung halimbawa matapos na ang mga hearing at madeklara na malinis ang pangalan ni Digong sa likod ng mga di umano na mga reklamo na ginfile ng mga complainant laban sa kanya. Diba? Kung not guilty. Paano naman kung magiging guilty? Diba? Kaya ito, hayaan naman lang natin yan. Natural na lang yan na magpapakita sila ng protesta. Itong nangyayari kay dating Pangulong Duterte, walang kinalaman dito ang administrasyon. Di ba? Kasi, nag-file ang mga complainant ng reklamo laban sa kanya, panahon niya pa Di ba? Kung inaksyonan niya sana ito noon, edi sana, hindi ito hahantong sa pagkadala niya sa ICC. Tapos ngayon, sasabihin ng mga taga-suporta niya, kasalanan ni Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Malinaw na malinaw ho dito, hindi kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano man ngayon ang nangyayari dito kay Digong. Dahil ginfile ang reklamo during ng panahon ni Digong. Di ba? Yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone!